Isang maulang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating forecast at update regarding sa minomonitor natin na si Bagyong Dante, si Bagyong Emong, at yung habagat or yung southwest monsoon na nagdadala ng mga pag-ulan mainly sa western part ng ating bansa. Ito pong si Tropical Storm Dante ay huli nating namadaan 820 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa mata ng bagyo na 60 kilometers per hour at pagbugso o biglang lakas ng hangin na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay nagmumove pa northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. At ang nagiging contribution niya ay pinapalakas pa niya lalo yung southwesterly winds dahil itong si Bagyong Dante ay merong counterclock na flow. So yung hangin na nanggagaling dito ay hinihigop niya na nagko-contribute indirectly dito sa western part ng ating bansa. Bukod kay Bagyong Dante, ay yes po, tropical storm na. From Tropical Depression Emong, mabilisan lang po, ito yung tinatawag din natin na rapid intensification. So itong si Emong ay mas lumakas pa. Ito ay nasa 115 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Ito ay may taglay na lakas ng hangin at pagbugso nakapareho ng kay Tropical Storm Dante. Bukod po dito sa dalawang bagyo na minention natin, yung southwest monsoon o yung habagat, isa rin po ito sa main player kaya marami tayong nararanasan ng mga pag-ulan. Mamaya po ipapakita ko kung ano yung mga lugar na inulan na kahapon at nung Monday. Bukod po dito sa tatlong atmospheric systems na nakaka-apekto sa atin, meron din tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil northward yung nakikita nating propagation nitong or yung movement, pahilaga po yung movement niya, ay wala po itong magiging direktang epekto sa ating bansa. Pero monitor pa rin po natin yan sa mga susunod na araw. Dahil po kay Bagyong Emong, kahit na medyo may hindi siya ganun kalapit sa kalupaan natin, ay meron pa rin tayong epekto. O may, yung lakas ng hangin na associated sa bagyo na yon ay nakaka-apekto pa rin sa ilang probinsya sa ating bansa. Kaya nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, yung mga probinsya natin dito sa Ilocos Norte, sa Apayao, sa Abra, Ilocos Sur, at sa La Union, dito sa La Union, sa Benguet, at sa western part ng Pangasinan. So itong mga binanggit natin na probinsya, yung makakaranas ng pabugso-bugso na hangin. Approximately 39 hanggang 61 kilometers per hour. So posible po yan na mag-produce or maka-effect sa atin ng minimal to minor damages. At para po sa ating track nitong si Emong o yung tatahakin niya na lugar. So ito po ngayon si Emong, kasalukuyan na nandito siya sa western part ng Northern Luzon at yung movement niya ay pa-southwest. Pero bukas ng hapon, nakikita natin base sa ating bulletin na magbabago yung direction ng hangin na to. Ano po ba yung dahilan bakit nagbabago yung direction nitong bagyo? Meron po siyang interaction with Bagyong Dante na pinakita natin kanina. So ito ay tinatawag din natin na Fujiwara effect. Pero kaya nagkakaroon ng parang interaction yung dalawa. And then bukas, nakikita natin na from papuntang southwest ay magno-northeast na yung track nitong si Emong. Ang ibig sabihin po nito ay magtatagal itong si Emong dito sa western part ng Luzon at ang idudulot po nun sa atin ay mga malakas na hangin and also mga pag-ulan. Kaya pinag-iingat natin yung ating mga kababayan dyan. Mamaya po ipapakita ko rin yung in terms of waves at rainfall na associated dito kay Bagyong Emong. And eventually, ay magtutuloy-tuloy siya pa northeast hanggang sa lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility by Saturday evening or Sunday ng umaga. Ito po yung binabanggit ko na mga pag-ulan simula nung Lunes at saka kahapon, last Tuesday. Yung mga pula, ito po yung mga lugar na kung saan about 200 millimeters yung na-receive or yung inulan doon sa mga lugar na kulay pula. Ibig sabihin po nito ay torrential rain at widespread floodings o mga pagbaha na malawakan yung maidudulot nitong ganito kalakas na mga pag-ulan. And kung mapapansin natin, kahapon ay ganun pa rin, mas lumawak pa. At umabot pa dito sa western part ng Ilocos region yung mga nakaranas ng mga malalakas na pag-ulan. Ibig po sabihin, itong mga lugar na to, kapag inulan pa po today at bukas, ibig sabihin mas matinding mga pagbaha at epekto, including yung pagguho ng lupa, mga landslide natin, lalo na sa bulubunduking lugar, yung magiging epekto nitong ganito kalalakas na mga pag-ulan. Bukod po dito, ay ito naman, kanina, yung observed kahapon at saka nung Monday. Ngayon naman po, ito yung ating forecast
para today afternoon hanggang tomorrow afternoon or bukas ng hapon. Itong weather advisory po natin, ang pinapakita nito ay yung pag-ulan for the next 24 hours. Pero hindi ibig sabihin na buong 24 hours ay uulan. Ito po yung total amount ng rainfall para bukas. Today hanggang bukas ng hapon. So meron po tayong mga kulay red, ibig sabihin nito ay widespread na mga pagbaha yung posible nating maranasan. Dito yan sa Zambales, sa Bataan at Occidental Mindoro. Dito naman sa orange, ibig sabihin yan 100 to 200. Multiple floodings or hindi siya malawakan pero may iba't ibang lugar na babahain. Dito sa orange, ito yung 100 to 200. At dito naman sa yellow, ito yung 50 to 100 millimeters na inaasahan natin. Posible naman yung mga flash floods or yung mga localized floodings. Dito po sa mga walang kulay, hindi po ibig sabihin yan ay hindi na sila uulanin. Maulap pa rin po at posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa, pero hindi kasing taas ng mga pag-ulan doon sa mga may nakataas tayo na weather advisory. Ito naman po yung para bukas ng hapon hanggang sa Friday afternoon. Kung mapapansin natin, meron pa rin mga 200 millimeters tayo na inaasahan. Dito yan sa La Union, Pangasinan, at Zambales. At orange naman, dito sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. At ibig sabihin yan, posible pa rin yung mga pagbaha. At para naman sa Friday afternoon hanggang sa weekend, Saturday afternoon, may mga lugar pa rin, pero kung mapapansin natin, nabawasan na yung mga orange and yellow, including wala na pong nakataas sa kulay pula. Ibig sabihin, by weekend ay makakaranas tayo ng improved weather condition. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi na tayo uulanin. Magiging maulap pa rin po at nandun pa rin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pero mas mababawasan po yung amount ng rainfall. At ito naman yung track nitong si Bagyong Dante, pero hinuli natin siya dahil less significant yung magiging impluwensya niya sa ating bansa. Pero gusto nating i-note na habang nandito pa siya, yung impluwensya niya sa southwest monsoon, yung paghila niya ng moisture dito sa southwestern part ng quarter or yung lugar ng bagyo, may paghila yan ng moisture. Kaya yung mga moisture din dito na sa west ng Pilipinas ay nahihila din niya. Kaya nagko-contribute din po siya indirectly sa mga pag-ulan na nararanasan natin, lalo na sa western part ng ating bansa. Kanina po, nabanggit na natin yung rainfall. Ngayon naman po, pagdating sa hangin, bukod dun sa tropical cyclone warning signal na associated directly kay Bagyong Emong, itong hanging habagat ay posible pa rin na mag-induce or maka-apekto sa atin yung lakas ng hangin nitong habagat. Kaya ngayong araw ay posible pa rin tayo makaranas ng pabugso-bugso na hangin na posibleng umabot hanggang 70 kilometers per hour or approximately mga ganong amount. At dito po yan sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, and Davao Oriental. Bukas naman, malalakas din na pagbugso ng hangin. Yung posible nating maranasan dito sa Central Luzon pa rin, sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, buong Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, and Davao Oriental. At sa Saturday, mas mahina na po ng mga pag-ulan yung inaasahan natin, pero nandun pa rin. Mataas pa rin yung tsansa na uulanin tayo. At bukod sa pag-ulan, ay meron pa rin tayong malalakas na hangin na pagbugso na pwedeng maranasan dito sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, at Davao Oriental. Independent po ito. Ibig sabihin, bukod pa po ito dun sa epekto na o lakas ng hangin na dadalhin ni Bagyong Emong. Para naman po sa waves when it comes to wave height, ito po yung gale warning natin. At ito yung babala na may kinalaman sa taas ng mga alon at posibleng umabot ng 2.5 hanggang 4.5 meters. Yung 4.5 meters ay approximately ay isa't kalahating palapag ng bahay. More than kung may imagine natin, first floor, mas mataas pa doon. Kaya kung nakatira tayo malapit sa coastal areas, dito sa western coast ng Pangasinan, ay lumayo po muna tayo. At yung mga bangka natin, ilayo din natin sa pangpang. Dahil prone po o posible na kapag ganun na po kataas yung alon, masira o may mga damages na magiging effect yan sa ating kabahayan. At bukod po dyan, gusto natin muli na ipaalala sa ating mga kababayan. Hanggat maaari, iwasan po natin pumalawad dun sa mga binanggit natin. At kung maiiwasan po natin, wag po tayong sumulong sa mga baha. Dahil bukod dun sa health impacts na pwede nating makuha,
ay pwede rin na yung mga kasama natin or yung mga bukod sa health impacts, pwede rin yan na makadulot ng iba't iba pang impacts sa ating buhay. At mamaya pong 11 p.m., yung susunod natin na i-release na weather bulletin. Salamat po.